Pirmahan mo na yan. Wala na tayong pag-uusapan pa. Patay na ang tatay mo. Huwag mo nang idamay ang pamilya ko sa mga ilusyon ninyo. Malamig at walang bakas ng panghihinayang ang boses ni Gabriel, habang inilalapag ang isang manipis na brown envelope sa ibabaw ng mismong kabaong na gawa sa kahoy. Nakaluhod si Sunday sa malamig na baldosa ng kapilya, suot ang kanyang itim na damit, habang ang nanginginig niyang mga daliri ay maingat na inaayos sana ang mga puting bulaklak sa ibabaw ng salamin, kung saan payapang natutulog ang kanyang ama. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang pag-usod ng makapal na envelope sa ibabaw ng salamin ay tila patalim na unti-unting umihiwa sa kanyang dibdib. Nakatitig lamang siya sa nakaimprentang mga salita na sumilip mula sa siwang ng papel. Annulment of marriage. At sa ilalim nito, isang deed of sale para sa kaisa-isang kapirasong lupa ng kanyang pamilya. Sa mismong harapan ng amang hindi pa man naihahatid sa huling hantungan, tahasang tinatapos ng kanyang asawa ang kanilang sumpaan at inaangkin ang kanilang natitirang dangal. Ramdam niya ang biglaang panlalamig ng kanyang mga kamay. Samantalang ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal hanggang sa mawalan siya ng hangin. Walang luhang bumagsak. Walang sigaw na lumabas sa kanyang mga labi upang magmakaawa o magalit. Sa halip, dahil sa 3 taong pagkakakulong sa rehas ng pagiging isang masunuring asawa, otomatikong gumalaw ang kanyang katawan. Daan-daan niyang inusog ang envelope patungo sa gilid ng kabaong upang hindi nito matakpan ang mukha ng kanyang ama. Pagkatapos, tumayo siya. Pinagpaga ng lukot na laylayan ng coat ni Gabriel at tahimik na yumuko na parang isang utusang humihingi ng paumanhin para sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Gabriel, naglaluksa pa ako. Baka pwedeng pagkatapos na lang ng libing ni Papa. Basag at halos isang bulong ang tinig ni Sunday bago pa man makasagot ang kanyang asawa. Isang figura ang lumapit mula sa likuran. Si Doña Esperanza, ang kanyang binan, ay nakasuot ng eleganteng itim na bestida. Ang kanyang mga daliri ay walang patid sa pag-usad ng mga butil ng rosaryong gawa sa kahoy. Huwag ka na maging makasarili, Sunday. Malumanay, ngunit puno ng kamandag ang tinig ng matanda na sinadyang lakasan upang marinig ng mga kamag-anak at bisita na kaupo sa mga huling hilera ng kapilya. Ang tagal ka namin pinakain, binihisan at ginasto sa ospital ang tatay mo noong nabubuhay pa siya. Utang na loob mo na sa amin ang lupang yan bilang kabayaran. Pirmahan mo na, hindi na kailangan ng patay ang lupa, pero ang pamilyang kumupkop sa iyo. Kailangan yan para sa negosyo. Tiningnan ni Sunday ang mukha ng kanyang biyenan. Ang babaeng laging nangungguna sa pag-aalay ng bulaklak sa simbahan ay siya ring babaeng tinatapakan ng kanyang pagkatao sa harap ng bangkay ng kanyang ama. Ma, para kay Papa ang lupang iyon. May pangako ako sa kanya. Nanginginig ang mga labi ni Sunday, sinusubukang ipagtanggol ang kaisa-isang bagay na hindi niya kayang isuko. Umirap si Gabriel at humalo-ipkip. Pangako, Sunday, gumising ka nga sa katotohanan. 3 taon kang naging pabigat sa pamilya ko. Kung hindi dahil kay Mama, sa kangkungan kayo pinulot ng tatay mo. Ang kapal na mukha mo magdamot na yon, pabigat. Ang salitang yon ay tila asidong idinikdik sa kanyang otak. Siya ang nagising ng 4:00 ng madaling araw, araw-araw upang ipaganda sila ng mainit na kape. Siya ang naglaba ng mga pinungtila ni Doña Esperanza dahil ayaw nitong ipahawak sa mga katulong. Siya ang naging anino sa loob ng malaking mansyon. Tinatanggap ang bawat pang-iinsulto ng nakayuko. Kapalit lamang ang pambili ng gamot ng kanyang ama. Ngayon, siya pang naging makapal ang muka. Lumapit si Doña Esperanza at hinawakan ng braso ni Sunday. Mahigpit. Tila bumaon ang mga kuko ng matanda sa kanyang balat habang nakangiti itong humarap sa mga bisita. Tingnan ninyo ang babaeng ito. Madamdaming anunsyo ni Doña Esperanza. Ang boses ay parang isang martir na inabuso.
Ganyan ba ang igaganti mo sa pamilyang nagligtas sa inyo? Walang pagmamahal, walang utang na loob. Kung ayaw mong ibigay ang nararapat sa amin, wala kang karapatang manatili sa pamilyang ito. Lumayas ka. Ang mga bulungan mula sa mga nakikiramay ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Sunday. Hinusgahan siya ng mga matang hindi man lang alam ang kalbaryong pinagdaanan niya. Tinabig ni Gabriel ang balikat niya patungo sa pinto ng kapilya. Pinalaya siya sa mismong burol ng kanyang sariling ama. Nakatayo si Sunday sa labas ng kapilya. Ang paghampas ng malamig na ulan sa simento ay tila mabibigat na yabag ng kalungkutan na walang katapusan. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa isang lumang barong Tagalog ng kanyang ama na mahigpit niyang nyakap sa kanyang dibdib upang hindi mabasa. Hanggang kailan niya kailangang bayaran ng utang na loob na ito? Bakit ang pagiging mabuti ay parang isang kasalanan na kailangang pagbayaran ng kanyang kaluluwa? Ang malamig na simoy ng hangin ay walang awang sumusuot sa basang damit ni Sunday habang siya ay naglalakad sa madilim na eskinita. Nakahanap siya ng isang maliit at inuupang kwarto sa ibabaw ng isang lumang panaderya. Amoy kulob, kahoy na inaagyo, at murang sabon ang sumalubong sa kanya nang buksan niyang pinto. Inilapag niya ang kanyang lumang maleta sa sahig. Gamit ang nanghinginig ng mga daliri, dinukot niyang laman ng kanyang mga bulsa. Ang paglapat ng mga basang barya sa ibabaw ng kinakalawang mesa ay lumika ng isang malungkot na himig sa gitna ng katahimikan ng kwarto. 20, 40, 50. Ni hindi aabot ng 100 piso ang natitira sa kanya. Ang perang inilaan niya sana pambili ng kape at tinapay para sa mga makikiramay sa huling lamay ng kanyang ama bukas, ay tuluyan ng ninakaw ng kanyang sariling asawa. Pinagmasdan niya ang kanyang mga palad sa ilalim ng aandap-andap na liwanag lang dilaw na bumbilya. Ang mga kalyo sa kanyang mga daliri ay tila naging mapa ng 3 taong pagiging anino sa sarili niyang pamilya. Hindi naging madali ang maging isang Villamor. 3 taon siyang gumising bago pa man sumikat ang araw upang tiyaking saktong mainit ang kaping iinumin ni Doña Esperanza. Siyang umubos ng natirang kanina tutong sa kaldero dahil bawal siyang sumabay sa pagkainan kapag may mga matataas na bisita ang kanyang binan. Siya ang kusang loob na tumalikod sa kanyang propesyon bilang arkitekto upang maging isang alipin na walang sahod sa loob ng isang palasyong puno ng mga taong walang puso. At kapalit ng lahat ng pagpapababa ng kanyang pagkatao, ang pagbayad ng pamilya Villamor sa mga bayarin sa ospital ng kanyang ama nung ito ay unang na-stroke. Utang na loob. Isang sagradong salita sa kulturang kinalakihan niya, ngunit naging isang bakal na tanikalang pumulupot sa kanyang leeg. Ginamit nila ang utang na loob na ito upang busalan ng kanyang bibig sa tuwing may ibang babaeng katek si Gabriel. Ginamit nila ito upang ipamuha sa kanya na wala siyang karapatang magreklamo kahit pag ginagawa siyang basahan ng buong angkan. Dahan-dahan niyang inilatag ang basang barong Tagalog sa ibabaw ng manipis na kama. Ito na lamang ang naiwan sa kanya. Hinaplos niya magaspang nga burda sa dibdib ng kasuotan. At kasabay nito ay ang pag-agos ng alaala ng huling pag-uusap nila ng kanyang ama sa loob ng ospital. Tila naririnig niya muli ang paos at nahihirap ang boses ng matanda habang hawak ang kanyang kamay. Hindi nila gusto ang lupa dahil mahal nila ito. Anak. Gusto nilang patayin ang kabutiang itatayo natin doon. Ang kapirasong lupang pilit inaagaw ni Doña Esperanza ay hindi kailanman naging angkop para sa isang Maranyang resort na pangarap ng mga Villamor. Iyon ay lupang inilaan ng kanyang ama, kasama ng kanyang mga plano bilang arkitekto upang tayuan ng isang bahay ampunan at maliit na paaralan para sa mga batang walang masidungan. Kung maitatayo ang ampunan, habang buhay nang hindi makukuha ng mga Villamor ang lupa para sa kanilang negosyo. Isang marahas na paghampas sa malipis na pintuan ang biglang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napatalo si Sunday. Automatiko na pahawak sa kanyang dibdib. Oy, baka nakakalimutan mo, advance ang bayad dito. Boses yun ng may-ari ng paupahan. Matinis
at walang pakialam sa oras ng gabi. Kung wala kang pambayad, lumayas ka bago mag-umaga. Hindi ito charity ward. Umatras si Sunday. Ang pakiramdam ng pagiging walang silbi at kawalan ng kalaban-laban ay muling nagbadyang lunurin siya. Ngunit nang mapadako ang kanyang paningin sa barong Tagalog ng kanyang ama, napahinto siya. Ang mga luhang kanina pa nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo, napalitan ng isang malamig at tahimik na determinasyon. Wala na siyang luha para sa mga Villamor. Lumapit siya sa kanyang lumang maleta. Mula sa isang lihim na siwang sa ilalim ng makapal na tela, hinugot niyang isang maliit at itim na flash drive na nakabalot sa plastik upang hindi mabasa. Nanginghinig man ang mga kamay dahil sa lamig. Matatag ang kanyang naging mga galaw. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ikinabit ang aparato gamit ang isang maliit na cord. Ilang segundo pa, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Bumungad sa kanya ang isang nakatagong folder na 3 taon niyang iningatan. 3 taong pagtitiis, pagtango, at pagiging sunod-sunuran upang makakuha ng pagkakataon na mapangalagaan ng dokumentong ito. Bumasa ang pamagat ng folder sa screen. Proyektong Bahay Ampunan at mga katibayan laban sa Villamor. Ang amoy ng mamahaling pabango na may halong sampagita ay isang kasuklam-suklam na paalala ng kanyang nakaraan. Hindi pa man sumisikat ang araw, isang banayad, ngunit otoritaryong pagkatok ang pumasok sa manipis na dingding ng inuupahang kwarto ni Sunday. Nang buksan niya ang pinto, tila pinigil ang hangin ang kanyang paghinga. Nakatayo doon si Doña Esperanza, suot ang kanyang paboritong perlas at walang bahid na puting kasuotan. Tila isang santa na bumaba sa isang maduming eskinita. Tiningnan ng matanda ang paligid ng maliit na kwarto at hindi nito itinago ang pandidire sa pamamagitan ng pagtakip na isang panyong may burda sa kanyang ilong. Look at this place, Sunday. Nakakaawa ka. Panimula ni Doña Esperanza, ang boses ay malambot ngunit may nakatagong patalim. Tuloy-tuloy itong pumasok na hindi man lang hinihintay na papasukin siya. Sa kabila ng nakakapasong galit na kumukulo sa kanyang dibdib, nanaig ang 3 taong nakasanayan ni Sunday. Otomatikong kumuha ang kanyang mga kamay na isang basong plastik. Hinugasan ito ng mabilis sa gripo at nagsali ng tubig mula sa isang lumang pitsel. Inilapag niya ito sa kalawanging mesa sa harap ng kanyang biyenan. Tahimik at nakayuko. Pero sa loob-loob niya, kinakalkula na niya ang bawat kilos ng kalaban. Tinabig ng tingin ng matanda ang baso. Dumukot ito sa kanyang mamahaling bag at inilapag ang isang manipis na puting envelope sa ibabaw ng mesa. I came here because I am a good Christian. Patuloy ni Doña Esperanza. Ang mga mata ay nag-aapoy sa paimbabaw na awa. Nandyan ang 50,000. That's more than enough para makapagrenta ka ng maayos na lugar at ipalibi ng disente ang tatay mo. Tanggapin mo na ito, Sunday. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. All you have to do is sign the deed of sale. Tiningnan ni Sunday ang envelope. Pagkatapos ay ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Hindi ko kailangan ng limos ninyo at alam ninyong hindi pera ang usapan dito. Ang lupang iyon ay para sa mga batang walang tirahan. Iyon ang huling habilin ni Papa. Bumuntong hininga si Doña Esperanza, isang mahaba at eksaheradong tunog ng pagkadismaya. Umiling ito na tila nakikipag-usap sa isang suwail na bata. Habilin Sunday, wake up! Ang mga patay ay walang karapatang mangarap. Tayo mga buhay ang nagpapatakbo ng mundo. We practically bought you noong nag-iingalo ang tatay mo sa ospital. Utang na loob mo sa pamilya ko ang bawat hininga ng ama mo noong mga panahong yon. Ngayon, nagmamatigas ka. Lumapit ang matanda. Pilit lang hinuhuli ang paningin ni Sunday. Babae ka lang. Wala kang pamilya. Wala kang koneksyon. Wala kang pera. You are nothing without the Villamors. Kung sa tingin mo ay mananalo ka sa laban na ito, nagkakamali ka. Tanggapin mo na ang pera, pirmahan mo ang papel, at magpasalamat ka na may natira pa akong awa para sa iyo. Gusto siyang saktan ni Sunday.
Gusto niyang isigaw sa mukha nito na alam niya ang lahat ng katiwaliang ginagawa ng pamilya nito sa likod ng mga gawaing simbahan. Ngunit kinagat ni Sandy ang loob ng kanyang pisingi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Sa halip na sumabog, ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang bulsa. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang matigas na plastik ng maliit na flash drive. Hindi ngayon, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahan na makita akong nawawala ng kontrol. Kahit mamatay ako sa gutom dito, hindi ko pipirmahan ang papel na yan. Malamig at matatag na sagot ni Sunday. Inusog niya pabalik ang envelope palapit sa matanda. Makakalista po kayo. Nawala ang maamong mukha ni Doña Esperanza. Ang maskara ng pagiging santa ay tuluyang nabasag. Pinalitan ng isang matalim at nakamamatay na titig. Kinuha niyang envelope at tumayo ng tuwid. Pinalaan na kita, Sunday. Huwag mong sabihing naging malupit ako. Malamig na banta ng matanda habang inaayos sa nakapatong na perlas sa kanyang leeg. Since you want to do this the hard way, I just want to inform you. Bukas, eksakto alas 6 ng umaga, papasok na ang mga backhoe at bulldozer sa lupa ng tatay mo. We already have the demolition and eviction order mula sa korte. Sisirain namin ang lahat ng naroon, kasama na ang mga walang kwentang pundasyon ng ampunan na pinangarap ng tatay mo. Tinalikuran niya si Sunday at naglakad palabas ng pinto. Naiwang nakatayo si Sunday. Tila napako sa malamig na sahig. Ang mga salita ng kanyang binan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bukas ng umaga, wala pang 24 oras. Paano pipigilan ng isang babaeng walang pera at kapangyarihan ang malalaking makinarya at ang batas na nabili na ng mga Villamor? Nakatitig si Sunday sa kawalan. Ang bigat ng mundo ay tila sabay-sabay na bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang matining na ingay ng bakal na kumakaskas sa aspalto ay gumising sa mapayapang kalsada bago pa man tuluyang sumikat ang araw. Nakatayo si Sunday sa harapan ng bakod na kawad. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal. Sa kanyang harapan, 3 higanting backhoe ang nagbubuga ng itim na usok, handang lamunin ng lupang pinagbuhusan ng dugo at pangarap ng kanyang ama. Sa gilid ng mga makinarya, nakatayo si Gabriel. Nakapamulsa ito at may pamilyar ng iti ng kayabangan sa mga labi. I told you, Sunday. Sigaw ni Gabriel, pilit na nilalakasan ng boses upang daigin ang ugong ng mga makina. Wala kang magagawa. Hindi mo kayang labanan ng batas. The court order is clear. Umalis ka na dyan bago ka pa masagasaan ng mga yan. Hindi gumalaw si Sunday. Nararamdaman niyang pang-ingili ng kanyang mga tuhod at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ngunit mas mahigpit ang pagkakakapit niya sa bakod. Ito ang huling piraso ng alaala ng kanyang ama. Hindi niya hahayaang maging abo ito ng walang laban. Isang lalaki nakasuot ng uniforme ng sheriff ang lumapit. Hawak ang isang nakarolyong papel. Ma'am, pasensya na po. May order po ang korte. Kailangan na po namin ipasok ang mga makina. Sumenyo si Gabriel sa mga operator. Nagsimulang umusad ang pinakamalaking backhoe. Pumikit si Sunday. Inihanda ang sarili sa anumang mangyayari. Tigil! Isang malakas at autoritaryong boses ang pumuto sa ingay ng makina. Isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa pagitan ng backhoe at ng bakod. Muntik na itong mahagip ng bakal na braso na makinarya. Bumaba mula roon ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng maayos na suit na tila hindi alintana ang alikabok sa paligid. May hawak siyang isang makapal na folder. Lumapit ang lalaki sa sheriff at walang alinlanga iniharap ang mga dokumento. I am Attorney Salvador Reyes. Ito ang temporary restraining order mula sa Regional Trial Court. Ang anumang demolisyon o paggalaw sa lupang ito ay mahigpit na ipinagbabawal habang nakapending ang kaso ng legal na pagmamayari. Nawala ang ngiti sa mukha ni Gabriel. Pagabog itong lumapit kay Salvador at tinabig ang folder. Sino kababayad ng lupa na yan?
May titulo kami. Kalmado, ngunit may nakatagong panganib ang mga mata ni Salvador habang tinitigan niya si Gabriel. Ang titulong hawak ninyo ay pinirmahan sa ilalim ng pamimilit bilang legal counsel ni Mrs. Sunday de la Cruz. Sinisiguro ko sa iyo, Mr. Villamor, na babalik ang mga makinang ito sa pinanggalingan nila ngayon din. Unless gusto mo ma-contempt of court. Tila natiklop na paper si Gabriel nang marinig ang banta ng abogado. Namumula sa galit. Sinipa nito ang gulong ng kanyang sasakyan bago sumigaw sa mga operator. Umatras na kayo, babalikan natin yan. Habang umaatras ang mga makinarya at paalis ang mga sasakyan ng mga Villamor, naiwan si Sunday na nakatitig sa lalaking nagligtas sa kanyang lupa. Lumingon si Salvador at tipid na nagumiti sa kanya. Pasensya na kung muntik na akong mahuli, Sunday, malumanay na sabi nito. Ang boses ay malayo sa tapang na ipinakita niya kanina. Tinulungan ako ng tatay mo noon na mag-apply ako para sa bar exams. Libre ang serbisyo ko sa iyo. Hindi ko hayaang apihin ka ng mga Villamor. Dapat ay nakaramdam ng ginhawa si Sunday. Isang tagapagligtas ang dumating mula sa langit ang hindi niya inaasahan. Ngunit pagkalipas ng 3 taong pagtitiis sa pamilya ng kanyang asawa, natutunan na niyang huwag magtiwala sa sinumang nag-aalok ng kabaitan nang walang hinihining kapalit. Tiningnan niya ang mga mata ni Salvador. May nakita siyang galit doon kanina. Isang uri ng galit na hindi para sa kanya o sa kanyang ama, kundi isang malalim at personal na puot na nakatutok kay Gabriel. Salamat, attorney. Maingat na sagot ni Sunday. Pinipigilan ng sarili na maging labis na komportable. Pero bakit kaya na kayo dumating kung matagal na panong may utang na loob kayo sa tatay ko? Hindi agad nakasagot si Salvador. Nag-iwas ito ng tingin ng bahagya bago mag-ayos ng kwelyo. Mahaba ang proseso para makakuha ng TRO. Ang mahalaga, nandito na ako ngayon. Kinagabihan, habang binabantayan ng lupa mula sa isang maliit na tent na tinayo niya sa loob ng bakod. Nakita ni Sunday si Salvador na lumayo sa liwanag ng post. Nakatayo ito sa isang madilim na sulok. May kausap sa telpono dahil tahimik ang paligid, nadala ng hangin ang mahinang boses ng abogado. Oo, napatigil ko ang demolisyon, sabi ni Salvador sa kabilang linya. Ang tono ay malamig at puno ng pagkalkula. Come on, alam mong hindi ako interesado sa putik na yan. Come on, let her believe what she wants. Hayaan mo munang magdiwang si Doña Esperanza sa kung anong meron siya ngayon. Ang lupang yon, mitsa lang yan para makuha ko kung ano ang totoong akin. Nagtago si Sunday sa likod ng malaking puno ng mangga. Pakiramdam niya ay biglang nanlamig ang buong paligid. Ang lalaking akala niya ay tagapagligtas ay may hawak din palang patalim. At tila hindi siya kabilang sa mga plano nito, kundi bilang isang paing ginagamit lamang. Ang malaking mansyon ng mga Villamor ay naliliwanagan ng mga nagkikislapang chandelier. Tila mga bituin ay binaba mula sa langit upang purihin ang mga nasa loob nito. Sa malawak na sala, nagtatawanan ng mga politiko, mga negosyante at ilang piling pari mula sa parokya. Ito ang gabi ng idiniklarang charity gala ni Doña Esperanza, isang pagdiriwang upang mangalap kunwari ng pondo para sa simbahan. Ngunit sa katotohanan ay upang ipagmalaki ang panibagong proyektong itatayo sa lupaing inangkin nila mula kay Sunday. Nakatayo si Doña Esperanza sa gitna ng mga bisita. Nakasuot ng kumikinang asul na gown, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ang proyektong ito ay hindi lamang para sa turismo, kundi para sa komunidad. Malambing na anunsyo ng matanda. Ang kanyang ngiti ay tila inukit upang maging perpekto. Tinitiyak ko sa inyo, Father, na ang 10% ng kikitain ng resort ay mapupunta sa pagpapatayo ng bagong bubong ng ating kapilya. Kumalakpak ang mga bisita. Mumiti ang pari at pinuri ang kabutihang loob ng ginang. Sa mga oras na yon, walang sinuman sa mga naroroon ang nakakaalam na ang lupang pinag-uusapan nila ay nakuha sa pamamagitan ng pag-apak sa dignidad ng isang ulilang asawa. Sa kusina, ang atmosfera ay malayang-malayo sa kislap ng bulwagan. Pinagpapawisan ng mga katulong habang nagmamadali ihanda ang mga susunod na putahe.
Si Manang Flor, isang matandang babae na halos kuba ng likod. Dahil sa 3 dekadang paglilingkod sa mga Villamor, ay nanginginig habang bitbit ang isang malaking silver tray na may mainit na sopas. Dahil sa panlalabo ng paningin at panghihina ng mga tuhod, hindi sinasadyang nasagi ni Manang Flor ang hambaan ng pinto habang papasok sa dining area. Tumagilid ang tray. Ang mainit na sabaw ay tumapon at tumilansik sa gilid ng sapatos ni Gabriel na nooy nakikipag-usap sa isang investor. Natahimik ang paligid. Bago pa man makahingi ng tawad ang matanda, mabilis na inangat ni Gabriel ang kanyang kamay at malakas na hinampas ang pisingi ni Manang Flor. Bumagsak ang matanda sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng pilak na tray. Walang sumigaw o pumigil. Ang mga bisita ay tila biglang nabingi at nabulag. Patuloy sa kanilang pag-uusap na parang walang nangyari. Lumapit si Doña Esperanza, hindi upang tulungan ang matanda, kundi upang tingnan kung may dumi ang kanyang damit. Napakatanga. Malamig at mabagsik na bulong ni Doña Esperanza. Ang maamong boses nito kanina ay napalitan ng tono ng isang malupit na sendera. Ibabawas ko sa sahod mo ang halaga ng pagpapalinis ng sapatos ng anak ko at ang halaga ng sopas na sinayang mo. Linisin mo yan na yan din, bago ko pa makalimutan na mabuti akong Kristiyano. Tumalikod ang mag-ina at bumalik sa kanilang mga bisita. Muling isinuot ang kanilang mga artipisyal ng iti. Habang pinupunasan ni Manang Flor ang sahig, tahimik na umaagos ang kanyang mga luha. Sa loob ng 3 dekada, nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano nila pinahirapan ang unang asawa ng yumaong Don Villamor. Nakita niya kung paano nila ginawang alipin si Sunday. At ngayon, naranasan niya ang mismong kamay ng mga demonyong nagtatago sa likod ng mga gawaing simbahan. Kinabukasan ng gabi. Nakaupo si Sunday sa gilid ng kanyang kama sa madilim na kwarto. Hawak ang nakasinding kandila dahil pinutulan siya ng kuryente. Tinitingnan niya ang listahan ng mga pamilyang napalayas ng mga Villamor nitong nakaraang dekada. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, narinig niya ang basag at umiiyak na boses sa kabilang linya. Ma'am Sunday, ako po ito, si Manang Flor. Napatayo si Sunday. Ang kaba ay biglang kumapang sa kanyang dibdib. Manang, bakit po kayo napatawag gabi na? Baka mahuli kayo dyan. Naririnig ni Sunday ang mabilis na paghinga ng matanda at ang ingay ng mga sasakyan mula sa background. Tumatawag ito mula sa isang payphone. Ma'am, hindi ko na kaya. Pinagmamasdan ko sila kanina. Tuwang-tuwa habang tinatapakan nila tayo. Humihikbi ang matanda. Naalala niyo po ba yung pinapatago ninyo sa akin 3 taon nang nakakaraan yung araw na inatake sa puso ang tatay niyo? Natigilan si Sunday. Ang kandila ay tila muntik na mamatay dahil sa lakas ng paghinga niya. Nahanap niyo po? Opo, ma'am. Sagot ni Manang Flor. Ang boses ay may halong tapang sa kabila ng takot. Nasa akin ang ledger na itinago ni Don Villamor bago siya mamatay. Ang orinal na listahan ng mga donasyon at ang mga pekeng titulo. Nandito ang lahat. Ma'am Sunday, alam ko na kung paano natin sila pababagsakin. Mabilis na nagpalit ng damit si Sunday, isinuot ang isang lumang jacket at binalot ang sarili laban sa ginaw ng gabi. Kailangan niya makuha ang ledger mula kay Manang Flor. Iyon ang huling piraso ng puzzle upang mapatunayan na ang Charity Foundation ng mga Villamor ay isang malaking sindikato ng pangangamkam ng lupa. Ngunit bago siya umalis, kailangan niya i-back up ang mga naunang ebidensya na na-recover niya mula sa USB. Ayaw niyang mag-iwan ng anumang pagkakataon para sa pagkakamali. Gamit ang natitirang baterya ng kanyang laptop, binuksan niya ito at kinabit ang itim na flash drive. Kumunot ang kanyang noo. Ang folder icon na dati ay kulay dilaw, ngayon ay nagpapakita ng isang puting blankong papel. Mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri. Pinindot ng madiin ang mouse. Error. File format not recognized. Bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Binuksan niya ang kanyang web browser upang mag-login sa kanyang cloud storage. Sa kanyang isip, kung may nangyari sa USB, ang cloud ang huli niyang kalasag. Inilagay niya ang kanyang email at password. Incorrect password. Sinubukan niya ulit. Mas mabagal na yon. Tinitiyak na tama ang bawat letra. Incorrect password. Pinindot niya ang forgot password. Ngunit ang recovery email na nakalagay ay hindi ng kanya. Pinalitan ito na isang serye ng mga letrang hindi niya kilala. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong kwarto. Ang hangin ay tila hinigop palabas. Nawala. Lahat ng ebidensya, mga recording ni Gabriel, ang mga piktong resibo, ang mga litrato ng mga pinapirmahang blankong papel ng kanyang ama, wala na. 3 taon ng paglunok sa kanyang dangal, 3 taon ng paglilinis ng dumi ng mga Villamor. Burado sa loob ng ilang segundo. Tulalang umatras si Sunday. Bumagsak siya sa sahig na gawa sa manipis na kahoy. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga dalirin na kalyo sa kakaayos ng kama ni Gabriel at Esperanza. Na yon ay walang hawak kundi hangin. Naramdaman niyang isang pamilyar at nakakasakal na bigat sa kanyang dibdib. Isang impit na iyak ang pilit na kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit walang luhang lumabas, tanging dry heaving. Tila sinusuka niya ang natitira pang pag-asa sa kanyang katawan. Natalo na ba siya? Baka tama si Esperanza. Baka babae lang talaga siya, walang kapangyarihan laban sa mga Diyos ng lipunan. Siguro, kung pipirmahan niya ang papel, baka magkaroon na siya ng kapayapaan. Baka mabalik niya ang dati niyang buhay na tahimik, kahit na ang kapalit ay ang paglimot sa uling habilin ng kanyang ama. Ginapang niya ang kanyang sarili palapit sa kama. Niyakap ang tuhod. Sumandal siya sa malamig na dingding. Hinayaan ang kadiliman na lamunin siya. May kumatok. Hindi malakas, ngunit may tiwala sa bawat katok. Hindi gumalaw si Sunday. Wala siyang lakas upang harapin kahit sinong tao. Bumukas ang pinto dahil hindi ito nakakandado. Isang matangkad na anino ang pumasok sa loob. Pamilyar ang hugis ng katawan nito. Pamilyar ang amoy ng mamahaling kape na sumama sa hanging pumasok mula sa labas. Nandito ka lang pala sa dilim. Malamig at formal na sabi ni Salvador Reyes. Dahan-dahang inangat ni Sunday ang kanyang ulo. Nakita niya ang abogado na nakatayo sa gitna ng kwarto. Hindi apektado ng dumi at hirap ng paligid. May dinukot ito mula sa bulsa ng kanyang mamahaling suit. Inihagis ni Salvador ang isang bagay at lumapag ito sa ibabaw ng kalawanging mesa. Lumika ng isang mahinang kalatog. Tinignan ito ni Sunday. Ito ay isang itim na flash drive. Ang original na flash drive na binili niya 3 taon na ang nakararaan. Ang hawak niya na sira ay isang eksaktong kopya lamang. Isang dami. Napakunot ang noo ni Sunday. Ang kanyang otak ay pilit na pinoproseso ang nangyayari. Paano? Paano napunta yan sa'yo? Tinitigan siya ni Salvador mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng awa o simpatya. May pinakita niya nung una silang magkita sa harap ng backhoe. Ako ang kumuha. Direktang sagot ito. Ang boses ay walang pang-inginig. Ako ang pumasok sa kwarto mo nang iwan mong bukas ang pinto kahapon. Ako ang nagpalit ng password sa cloud mo. Pakiramdam ni Sunday ay may sumaksak sa kanyang sikmura at pinihit ito ng marahas. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking nagligtas ng kanyang lupa, ay ang mismong magnanakaw na sumira sa huli niyang pag-asa. Bakit? Halos isang bulong ang lumabas sa labi ni Sunday. Bakit mo ginawa ito sa akin? Anong kasalanan ko sa'yo? Wala kang kasalanan sa akin, Sunday. Kalmadong sagot ni Salvador. Umayos ito ng tayo at inayos ang kanyang kurbata. Pero hindi ko hayaang gamitin mo ang mga ebidensyang yan para lang humingi ng kompromiso o public apology sa mga Villamor. Kung gusto mong gumamit ng patalim, ituturo ko sa iyo kung paano ito itatarak diretso sa puso nila. Hindi pa rin lubuso maintindihan ni Sunday ang mga nangyayari. Nakatitid lamang siya kay Salvador. Pilit binabasa ang mukha ng lalaking
nasa kanyang harapan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sunday. Unti-unting bumabangon mula sa sahig. Ang kanyang boses na kanina ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nayon ay nagkakaroon ng talim. Sino ka ba talaga? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Salvador. Humakbang siya palapit sa bintana. Tinitinan ng tahimik at madilim na kalsada sa labas, bago muling lumingon kay Sunday. Nakakatawa, di ba ang mga Villamor kilala bilang isang perpektong pamilyang Kristiyano? Si Doña Esperanza, ang huwarang asawa. Si Gabriel, ang masunuring anak. Panimula ni Salvador, ang kanyang tono ay puno ng sarkasmo at matinding puot. Pero hindi nila kinikwento ang mga bahong ibinoon nila sa lupa. Humarap si Salvador. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sunday ang isang uri ng sakit sa mga mata nito. Isang sakit na kahawig na nakikita niya sa sarili niyang refleksyon tuwing umaga. Ako si Salvador Reyes, anak sa labas ng yumaong Don Villamor. Malabig na pag-amin ng abogado. Para sa isang sandali, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sunday. Ang lalaki na sa harapan niya ay hindi lang basta isang estrangerong abogado. Kapatid ito ni Gabriel sa labas, isang Villamor. Bago mamatay ang tatay ko, ipinangako niyo sa ina ko na bibigyan niya ako ng karapatan. Nakikilala niya ako. Patuloy ni Salvador. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tagiliran. Pero alam mo ko anong ginawa ni Doña Esperanza? Pinagbantaan niya ang nanay ko. Pinilit kaming umalis ng walang bitbit ni isang kusing. Kung hindi dahil sa tatay mo, Sunday. Kung hindi dahil sa tatay mo nagpahiram sa amin ng pera para makapag-aral ako, siguro nasa kalsada pa rin ako ngayon. Ang bawat salita ay tila mga batong ibinabato sa pag-unawa ni Sunday. Naiintindihan niya ngayon kung bakit ganito na lamang kagali si Salvador sa mga Villamor. Ngunit hindi yun nagbibigay sa kanya ng karapatang nakawin ang pag-asa ni Sunday. Kaya mo kinuha ang mga ebidensya ko? Tanong ni Sunday. Pilit kinakalma ang sarili. Para gamitin ako sa paghihiganti mo. Ginagamit ko ang ebidensya mo para mapabagsak sila ng tuluyan. Tumaas ang boses ni Salvador. Ang matipunong dibdib ay mabilis na umaangat baba. Kung gagamitin mo yan para magpamidya o kasuhan sila ng estafa, magbabayad lang sila ng bail. Makakalaya sila. Hahabain nila ang proseso sa korte hanggang sa mamatay ka sa gutom, Sunday. I have the power to freeze their assets kapag na-file ko ang claim ko bilang tagapagmana, gamit ang mga pruweba mo sa panluloko nila. lumapit si Salvador. Itinuro ang USB sa mesa. Kapag idinugtong natin ang ebidensya mo sa petisyon ko, Mawawala sa kanilang kumpanya. Mawawala sa kanilang pera. Mawawala sa kanila ang lahat. Hayaan mong ako ang magmaneho ng laban na to, Sunday. Sundin mo lang ang mga sasabihin ko at ibabalik ko sa iyo ang lupa ng tatay mo. Pinitigan ni Sunday ang flash drive at pagkatapos ay tinitigan niya si Salvador. Mula sa pagiging biktima ni Gabriel at Esperanza, inaalok siya ngayon ng panibagong posisyon, isang tau-tauhan sa laro ni Salvador. Naalala niya kung paano siya kinokontrol ng mga Villamor sa loob ng 3 taon. Kung paano nila dinidiktahan kung anong damit ang isusuot niya, kung anong isasagot niya sa mga bisita. At ngayon, heto ang isa na namang Villamor, sinasabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Isang malamig at nakakikilabot na katahimikan ng namayani, bago unti-unting umiti si Sunday. Hindi ito ngiti ng saya, kundi ngiti ng isang taong tuluyan nang nakawala sa kadena. Naglakad siya patungo sa mesa. Tiningnan siya ni Salvador. Umaasang tatanggapin nito ang alok. Sa halip, nakunin ng USB. Kinuha ni Sunday ang baso ng tubig na hindi ininom ni Doña Esperanza kaninang umaga. nang walang pag-aalinlangan, Ibinuhos niya ang laman nito nang direkta sa siwang ng kanya nakabukas sa laptop. Eksakto kung saan nakasaksak ang adapter cord. Lumika ito ng maikling pagputok. Isang manipis na usok ang lumabas mula sa ilalim ng keyboard, kasabay ng pagkamatay ng ilaw ng screen.
Namilog ang mga mata ni Salvador. Halatang hindi makapaniwala sa nakita. Anong ginawa mo? Baliw ka ba? Sinira mo ang kaisa-isang gamit mo. Wala akong pakialam. Malamig at tuwid ang tingin ni Sunday kay Salvador. Hindi ako isang baraha na pwede mong gamitin para manalo sa sugal mo laban sa pamilya mo. Tama ka. Anak ka nga ni Don Villamor. Dahil katulad nila, akala mo rin mabibili o makokontrol mo ako. Inayos si Sunday ang kanyang jacket at naglakad patungo sa pinto. Bukas ang pinto, Atty. Reyes. Makakaalis ka na. May kailangan pa akong katagpuin. Naiwang nakatayo si Salvador. Tula lang nakatingin sa umuusok na laptop, habang si Sunday ay mabilis na naglakad pababa ng hagdan. Patungo sa kadiliman ng gabi. Ang sementeryo sa oras ng gabi ay hindi lugar para sa mga buhay. Ngunit para kay Sunday, ito lamang ang natitirang lugar kung saan siya nakakaramdam ng kaligtasan. Nakatayo siya sa harap ng sariwang puntod ng kanyang ama. Walang lapida, isang simpleng krus na kahoy lamang ang nakatirik sa lupa. Hindi niya binayaran ang pagpapalibing na yon gamit ang pera mula kay Doña Esperanza. Ibinenta niya ang kanyang kaisa-isang gintong, sing-sing na pamana pa ng kanyang ina. Pasensya na, Papa. Bulong niya habang inilalapag ang isang maliit na kandila sa ibabaw ng umbok ng lupa. Inubos ko ang huli kong baraha, pero ipinapangako ko sa iyo, hindi ko hayaang silang manalo. Tumayo siya at tiningnan ng orasan sa kanyang telepono. Pasado 11:00 ng gabi. Mabilis niyang tinahak ang daan, palabas ng sementeryo patungo sa isang lumang 24 na oras na kainan sa kanto. Pagpasok niya, halos walang tao sa loob, maliban sa isang pamilyar na bulto na nakaupo sa pinakadulong lamesa, nakabalot ng isang manipis na shawl. Si Manang Flor. Ma'am Sunday? Nangiinig ang boses ng matanda na makita siya. Hawak nito ng maigpit ang isang lumang leather na notebook sa kanyang dibdib, na tila ba yon ay kanyang sariling buhay. Natakot ako na baka hindi ka na dumating. Umupo si Sunday sa harap ng matanda at marahang hinawakan ng malamig na kamay nito. Manang, pasensya na po kung nadamay kayo sa gulo ko. Pero kailangan ko malaman, sigurado po ba kayo na handa kayong gawin ito? Maaari po kayo mabilanggo kung malaman ni Doña Esperanza na kinuha ninyo ang lecture. Tumulo ang luha mula sa kulubot na mga mata ni Manang Flor. Ma'am, 30 taon na akong nakabilanggo sa bahay na yon. Bawat araw, nakikita ko silang ninanakawan ang mga taong mas mahirap pa sa akin. Hindi ba't oras na para may magsalita siya ka? Hindi na rin ako magtatagal. Inubo ang matanda, isang tuyo at mabigat na ubo na nagpahiwatig ng kanyang iniindang sakit na matagal na niyang itinatago. Inilapag ni Manang Flor ang leather na notebook sa ibabaw ng mesa. Binuksan ito ni Sunday. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalan, petsa at halaga ng pera. Ito ang lihim na listahan ng mga perang nalikom ng Doña Esperanza Charity Foundation. Ngunit mas nakakapanindig balahibo ang MRNA detalyeng nakasulat sa gilid mga pangalan ng pamilyang sa pilitang pinaalis sa kanilang mga lupain kapalit ng katiting na tulong pinansyal mula sa pamilya Villamor. Kabisado ko ang ilan sa mga pamilyang ito. Tahimik na sabi ni Sunday. Ang mga mata ay mabilis na sinusuyod ang mga pahina. Mga kaibigan sila ng tatay ko mula sa kabilang parokya. Totoo yan, ma'am. Sang-ayon ni Manang Flor. Ang foundation ni Madam Esperanza, ginagamit niya yan para makuha ang tiwala ng mga mahihirap. Kapag nabigyan na niya ng pautang, doon niya ipapasok ang mga blankong papeles. Kapag hindi nakabayad, lupain ang kapalit. Naramdaman ni Sunday ang pag-init na kanyang mga tainga. Hinding-hindi mapapabagsat ni Salvador ang mga Villamor gamit ang batas dahil bayad na ng matanda ang mga huwes. Ang batas sa bayang ito ay ginawa upang protektahan ang mga may pera. Kung gusto niyang sirain ang mga Villamor, kailangan niyang sirain ang kaisa-isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni Doña Esperanza ang kanyang imahe. Manang, may pabor pa sana akong hihingin. Seryoso ang pakiusap ni Sunday. May mga kontak pa ba kayo sa ilan sa mga pamilyang nakalista rito?
Kailangan ko silang makausap. Lahat sila. Susubukan ko, ma'am. Pero anong gagawin ninyo? Magdedemanda po ba tayo? Umiling si Sunday. Kinuha niya ang ledger at isinilid ito sa loob ng kanyang jacket. Isang matalim, nakamamatay na kapayapaan ang bumalot sa kanyang muka. Hindi tayo pupunta sa korte. Manang, hindi doon natatakot si Doña Esperanza. Paliwanag ni Sunday. Natatakot siya sa husga ng Diyos na pilit niyang pinapaniwalaan at sa husga ng mga taong sumasamba sa kanya. Kinabukasan, lumabas ang mga naglalakihang tarpaulin sa buong syudad. May nakasulat na gintong letra. Grand Recognition Gala for the Mother of the Poor, Doña Esperanza Villamor. Idaraos ito sa mismong kapilya ng parokya sa pagtatapos ng linggo. Nakatingin si Sunday sa isang maliit na kopya ng imbitasyon na ibinigay sa kanya ni Manang Flor. Ginamit niya ang isang pulang ballpen upang paikut-ikutan ang petsa ng okasyon. Ang kanyang mga mata ay walang anumang pahiwati ng kaba, kundi ang tahimik at malamig na paghihintay ng isang mandaragit sa oras ng pangangaso. Ang guong mansyon ng mga Villamor ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na Grand Recognition Gala. Sa loob ng marangyang study room, nakaupo si Gabriel sa tapat ng kanyang ina habang umiinom ng mamaling kape. Nakataas ang mga paa nito sa mesa. Ang mukha ay nagpapakita ng labis na pagkasabik. Nakita mo ba ang mukha ni Sunday na magkasulubong kami kahapon sa palengke, ma? Natatawang kwento ni Gabriel. Gusgusin na. Wala na sigurong pambili ng maayos na damit. Akala ko ba matapang siya? Hindi niya maituloy yung kaso niya sa korte. Nag-angat ng tingin si Doña Esperanza mula sa kanyang binabasang script para sa talumpati. Ang kanyang labi ay umukit ng isang malamig at mapagmataas na ngiti. I told you, Gabriel. Ang mga taong walang pera ay hanggang dada lang. Kahit na sinong abogadong tulad ng Salvador na yon ang tumulong sa kanya, sa huli, ang pera pa rin natin ang masusunod. Malumanay na sagot ng matanda bago maraang inayos ang kanyang buhok. We have the church, the politicians, and the media on our side. Siguraduhin mo lang na perpekto ang setup sa kapilya bukas. I want everyone to see how much of a saint I am. Tumango si Gabriel. Huwag kayong mag-alala, ma. Ako nang bahala sa lahat. Nakasetup ng malaking LED screen sa likod ng altar para sa tribute video mo. Pati ang mga VIP guests na confirm na. Habang nadiriwang ang mag-ina sa kanilang inaakalang tagumpay sa kabilang dako ng syudad, si Sunday ay tahimik na nagtatrabaho. Nasa loob siya ng isang maliit at madilim na internet cafe sa isang eskinita na hindi naabot ng sinag ng araw. Nakasuot siya ng lumang sombrero upang hindi mamukaan. Sa kanyang tabi, nakaupo si Manang Flor, mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuan. Ang mga mata ay bakas ang takot at kaba. Nakausap ko na po ang 5 sa mga pamilyang nakasulat sa ledger. Ma'am Sunday? Nanginginig na bulong na matanda. Sabi nila, pupunta sila. Pero natatakot sila na baka ipahuli sila ni Doña Esperanza sa pulis. Hindi inalis ni Sunday ang paningin sa screen ng computer. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa pag-edit na isang video file. Hindi sila huhulihin. Manang, hindi yun magagawa ni Esperanza sa harap ng napakaraming kamera. Kapag nakita ng buong mundo kung sino talaga siya, ang pulis ang huhuli sa kanya. Pinagtagpi-tagpi ni Sunday ang mga boses mula sa lumang recording na nakuha niya noon bago pa man nasira ang kanyang laptop. Mga patagong recording na naisave niya sa isang lumang email bago yun palitan ng password ni Salvador. Isinama niya ang mga scanned na pahina ng ledger ni Manang Flor at ang mga kopya ng pekeng titulo. Ang huling bahagi ng video ay ang boses mismo ni Doña Esperanza na nakuha niya 3 taon na ang nakararaan. Nang hindi sinasadyang makalimutan ng matanda na ibaba ang tawag nito sa telepono. Pinindot niya ang huling command para i-save at i-export ang video. Nang matapos ang pag-render ng file, inilipat niya ito sa isang bago at walang tatak na flash drive. Kinuha niyang aparato at maigpit itong hinawakan sa kanyang palad. Ito magiging punyal na tatapos sa kahibangan ng mga Villamor. Sumapit ang gabi.
Ang kapilya ng parokya ay inihahanda na para sa malaking okasyon bukas. Wala ng tao maliban sa isang janitor na naglilinis ng pasilyo. Mula sa gilid ng madilim na kumpisalan, lumabas ang isang anino. Nakasuot si Sunday ng itim na hoodie. Maingat at walang ingay ang mga hakbang. Alam niya ang bawat sulok ng kapilyang ito. Siya ang naglilinis dito tuwing nagpapanovena si Doña Esperanza noon. Gumapang siya patungo sa maliit na control room sa likuran ng altar. Nakabukas ang pintuan nito dahil iniwan ng technician upang bumili ng hapunan. Mabilis na pumasok si Sunday. Nakita niya ang computer kung saan naka-cue na ang video presentation para sa matanda. Huminga siya ng malalim. Inilabas niya ang kanyang flash drive at kinabit ito sa computer. Pinalitan niya ang orihinal na file ng kanyang sariling gawa at pinangalanan itong eksakto kung paano ito ipinangalan na mga Villamor Tribute _2 _Esperanza MP4. Bago siya tuluyang lumabas, tiningnan niya ang malaking krusipiho sa itaas ng altar. Patawarin po ninyo ako. Tahimik siyang nagdasal. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Pero kailangan ko na silang singilin. Na makalabas siya ng kapilya, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Nakatayo siya sa labas. Inayos ang nanginginig na mga tuhod. Bukas, magugunaw ang mundo ng mga Villamor. At siya mismo ang magsisilbing apoy na tutupok sa kanilang peking imperyo. Ang kapilya ay puno ng liwanag at umapaw sa mga tao. Ang mga politiko, matataas na opisyal ng gobyerno at mga kilalang negosyante sa buong probinsya ay nakasuot ng kanilang pinakamagarbong damit. Lahat ay nagtipon upang saksihan ang pagkilala kay Doña Esperanza bilang ina ng mga mahihirap. Ang himig ng classical music na tinutugtog ng isang live quartet ay nagbibigay ng karangyaan sa okasyon. Nakatayo si Doña Esperanza malapit sa altar. Suot ang isang kumikinang at mamahaling puting terno. Tila isa siyang anghel na bumaba sa lupa. Bawat kamay na makipagkamay sa kanya ay ginagawaran niya ng isang maamong ngiti at mabagal na pagtango. Sa kanyang tabi ay si Gabriel. Buong pagmamalaking ipinapakilala ang kanyang ina sa mga mamumuhunan ng kanilang inaasang resort. Sa labas ng kapilya, sa gitna ng kadiliman ng gabi, nakatayo si Sunday. Suot niya ang paboritong barong Tagalog ng kanyang ama na bahagyang inayos upang magkasya sa kanya. Ang magaspang na tila ay tila yumayakap sa kanya, nagbibigay ng lakas na kailangan niya para sa gabing ito. Nakatingin siya sa malaking pintuan ng simbahan, tahimik at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nang magsimula ang formal na programa, tumayo ang punong pare at nagbigay ng isang mahaba at madamdaming talumpate tungkol sa pag-ibig sa kapwa. Bago tinawag si Doña Esperanza sa entablado, nagpalakpakan ang buong kongregasyon nang umakyat ang matanda. Hinawakan nito ang mikropono at sa isang tinig na pilit na pinaiyak at pinuno ng emosyon, nagsimula ito magsalita. Hindi ko kailanman iniisip na makakatanggap ako ng ganitong karangalan, panimula ni Doña Esperanza, sabay pahid ng isang peking luha mula sa gilid ng kanyang mata. Ang lahat ng ginagawa ko, ang bawat tulong na ibinibigay ko, ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa mga taong walang boses. Gusto kong makita nila na may pag-asa pa. Pumalakpak ng malakas si Gabriel. Ang mga tao ay tila na hipnotismo sa kabutihan ng ginang. At ngayon, upang mas lalo natin maunawaan ang puso ng ating ina na mga mahihirap, panoorin natin ang isang maikling presentasyon. Masayang anunsyo ng host mula sa gilid, bumaba mailaw sa loob ng kapilya. Ang iganteng LED screen sa likuran ni Doña Esperanza ay dahan-dahang nagliwanag. Inayos sa matanda ang kanyang postura, handang tanggapin ang papuri at paghanga ng lahat. Ngunit sa halip na isang malungkot at madamdaming musika, ang unang narinig ng lahat ay isang nakakabining static na tunog, sinundan ng isang malamig at pamilyar na boses. Boses na nagmula sa isang palihim na recording. Ang mga mahihirap na yan, bigyan mo lang ng 5,000 at panakot na ipapakulong.
ibibigay na nila ang titulo ng lupa nila. Mga mangmang, hindi nila alam na 10 milyong piso ang halaga ng lupang kinatatayuan ng mga kubo nila. Naniga si Doña Esperanza. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa screen, hindi ang mukha niyang lumabas. Sa halip, sunod-sunod na nag-flash ang mga scanned na pahina ng ledger ni Manang Flor. Mga pangalan, petsa, at halaga ng lupang sapilitang inangkin. Nakasulat sa malalaking pulang letra ang mga salitang Doña Esperanza Charity Foundation, ang kartel ng lupa. Nagsimula magbulungan ng mga tao sa loob ng simbahan. Pilit na kinakawayan ni Gabriel ang technician sa likod ng control room. Ngunit nakakandado ang pinto mula sa loob. Nagpatuloy ang video. Isang bagong recording ang tumugtog. Boses ni Gabriel. Ma, paano yung lupa ni Sunday? Ang tigas ng ulo. Ayaw pumirma. Hindi natin masisimulan ng resort kung hindi natin mapapatag yung ampunan ng tatay niya. Sumagot ang boses ni Doña Esperanza. Matalim, malupit, at puno ng pagkasuklam. Gawin mong impyerno ang buhay niya sa bahay na to. Gutumin mo. Tratuin ninyong parang aso. Bibigay din yan. At kung mamatay man ang tatay niya, mas pabor sa atin. Gagamitin natin ang utang na loob para itali siya sa atin habang buhay. Isang nakakikilabot na katahimikan na bumalot sa buong kapilya. Ang mga politikong kanina ay pumapalakpak. Ngayon ay tahimik na inilalayo ang kanilang mga upuan palayo sa pamilyang Villamor. Ang mga pari ay nakayuko, hindi makapaniwala sa lapastangang narinig nila sa mismong loob ng bahay-sambahan. Napahawak si Doña Esperanza sa podium upang hindi matumba. Ang kanyang perpektong puting terno ay tila biglang nabahiran ng pinakamaitim na burak. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Mula sa malaking pinto ng kapilya, bumukas ito ng tuluyan. Pumasok si Sunday. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit nag-uumapaw sa otoridad. Sa likuran niya, naglalakad ang 12-12 ng pamilya, mga magsasaka, mangingisda, at mga nanay na nawalan ng tirahan dahil sa panlilinlang ng mga Villamor. Lahat sila ay nakatingin kay Doña Esperanza. Huminto si Sunday sa gitna ng pasilyo. Ilang metro ang layo mula sa altar. Tiningnan niya ng diretsyo ang nanginginig na matanda. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Sa isang malamig at payapang boses, nagsalita si Sunday. Sapat ang lakas upang marinig ng lahat. Masdan ninyo ang inyong ina na mga mahirap. Ang taong nagbebenta ng ating mga pangarap. Kapalit ng kanyang pekeng kaluwalhatian. Ang katahimikan sa loob ng kapilya Ay kasing bigat ng tingga. Walang sinuman ang nangahas na magsalita, maliban sa mahinang hikbi ng mga pamilyang nabiktima na kasama ni Sunday. At ang patuloy na pag-ugong ng video presentation na ngayon ay nagpapakita ng mga litrato ng mga bahay na giniba ng backhoe ng mga Villamor. Tumakbo si Gabriel paakyat sa entablado. Namumutla at pinagpapawisan. Pilit niyang inatak ang kanyang ina palayo sa mikropono. Ngunit pumigla si Doña Esperanza. Ang mukha nitong kanina ay kasing amo ng anghel, na yun ay tila sinapian ng demonyo dahil sa labis na takot at pagkapahiya. Kasinungalingan, sigaw ni Doña Esperanza. Ang boses ay nanginginig at basag. Itinuro niya ang nanginginig niyang daliri kay Sunday. Gawa-gawa lang ang babaeng yan. Ang lahat siya, ang magnanakaw siya, ang walang utang na loob. Gusto niyang sirain ang pamilya ko dahil pinalayas namin siya. Ngunit ang mga mata ng mga tao ay hindi na nabubulag ng kanyang mga luha. Nakatingin sila sa kanya nang may halong pandidiri. Ang pari na nagpakilala sa kanya kanina ay tahimik na tumadikod at naglakad papasok sa sakristi. Ayaw nung madawit sa eskandalo. Nang mapansin ni Doña Esperanza na walang naniniwala sa kanya, nilingon niya si Gabriel. Sa isang desperadong hakbang upang isalba ang kanyang sariling pangalan at imahe, itinulak niya ang kanyang anak paharap sa mga tao. Hindi ko alam ang tungkol sa mga pekeng titulo. Hindi ko alam ang ginagawa ng foundation sa mga lupain ninyo. Humahagulgol na pahayag ng matanda na itinuro ang sariling anak. Si Gabriel ang nagpapatakbo niyan.
Siya ang nakikipag-usap sa mga abogado at sa mga tauhan. Ginamit niya lang ang pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Hindi siya makapaniwala na inilaglag siya ng mismong ina na pinagsilbihan niya at pinrotektahan sa buong buhay niya. Ang babaeng sinunod niya, kahit pa ikasira ng sarili niyang pamilya, ay itinutulak siya ngayon sa bangin. Manong sinasabi mo? Sigaw ni Gabriel. Ang muka ay namumula sa galit at pantataksil. Ikaw ang nag-utos sa akin na paalisin ang mga taong yan. Ikaw ang nag-utos na kunin ang lupa ni na Sunday. Ako lang ang sumusunod sa lahat ng gusto mo para sa negosyo mo. Wala akong alam. Muling sigaw ni Esperanza. Inaayos ang kanyang terno na tila ba makakatulton yon upang maibalik ang kanyang dignidad. Kinasangkapan mo ang kainaan ko bilang ina. Hindi na nakapagtimpi si Gabriel. Tumakbo siya patungo sa technician's table sa gilid ng entablado. Kinuha ang mikropono at hinarap ang buong kapilya. Gusto ninyo ng totoo? Galit na boses ni Gabriel ang umalinganggaw. Ang nanay ko ang may hawak ng lahat ng bank accounts ng foundation sa Cayman Islands. Ang mga perang ibiligay ninyo bilang donasyon sa simbahan, pinambili niya ng mga alahas at pinambayad sa mga peking titulo. Nasa email ko ang lahat ng utos niya. Ipapakita ko sa inyo at ipapakita ko sa korte. Ang dalawang Villamor ay tuluyan na nagkasira, nagkakasakitan at nagbabatuhan ng dumi sa mismong lugar kung saan sila nagpanggap na mga banal. Walang pumigil sa kanila. Hinayaan sila magsirain ng isa't isa. Si Sunday ay nanatili nakatayo sa dulo ng pasilyo. Tahimik na pinagmamasdan ang pagbagsak ng imperyo ng kanyang mga nang-aapi. Ilang sandali pa, bumukas ng malakas ang pintuan sa likuran ni Sunday. Pumasok ang mga pulis, kasamang mga investigador mula sa NBI. May mga sibilyang lumapit sa mga autoridad. Ang ilan sa kanila ay ang mga nabiktimang pamilya na inihanda ni Sunday at Manang Flor upang maghain ng pormal na reklamo. Lumapit ang hepe ng pulisya kina Doña Esperanza at Gabriel na parehong humihingal sa galit. Doña Esperanza Villamor, Gabriel Villamor, inaresto namin kayo sa salang estafa at large-scale fraud. Pormal na pahayag ng pulis. Nang marinig ang malamig na tunog ng posas na isinasara sa kanyang mga pulso, nang hina ang mga tuhod ni Doña Esperanza. Bumagsak siya sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa. Ngunit wala nang sinumang lumapit upang tulungan siya. Hinila palayo si Gabriel ng mga pulis, patuloy sa pangsigaw ng mga sumpa laban sa kanyang ina. Nang dumaan ang mga pulis na hila-hila si Doña Esperanza sa harap ni Sunday, tumigil ang matanda. Tiningnan niya si Sunday nang may nag-aapoy na put. Ang mukha nito ay gusot at punong-puno ng luha. Duraan sana siya ng matanda. Ngunit isang matalim na paghila ng pulis sa posas ang pumigil dito. Tiningnan ni Sunday ang kanyang biyenan mula ulo hanggang paa. Hindi pala lupa ang kailangan ninyo, Mahinaw, sabi ni Sunday. Ang boses ay walang galit, kundi purong katotohanan. Ang kailangan ninyo ay kaluluwa, at dahil wala kayo noon, kinuha na ng Diyos ang lahat ng ninakaw ninyo. Pinalabas ng kapilya ang mag-ina Habang nag-flash ang mga kamera ng media na dumating mula sa labas. Nakatayo si Sunday sa gitna ng simbahan. Napapaligiran ng mga taong nagpapasalamat sa kanya. Ngunit hindi niya naramdaman ang tagumpay bilang isang paghihiganti. Ito ay isang mabigat na pahina na kailangan niyang isara. Lumipas ang ilang araw matapos ang eskandalo sa kapilya. Ang mga balita tungkol sa pag-aresto sa pamilya Villamor ay laman ng bawat diaryo at istasyon ng radyo. Ang kanilang mga bank account ay na-freeze. Ang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno habang nililitis ang kanilang mga kaso. At ang kanilang pamilya ay naging simbolo ng kasakiman sa buong syudad. Sa isang maliit na coffee shop malapit sa korte, nakaupo si Sunday. Umiinom siya ng mainit na tsa habang pinagmamasdan ang tahimik na pagpatak ng ulan sa labas ng salamin. Wala nang mabigat na aura sa kanyang mga balikat. Bumukas ang pinto ng tindahan at pumasok si Salvador. Mukha itong pagod, magulo ang buhok at malayo sa matikas na abogado na unang nakilala ni Sunday.
Umupo ito sa tapat niya nang hindi nagtatanong. Inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Congratulations, Sunday! Panimula ni Salvador. May pait sa kanyang boses. Nagawa mo. Sira na sila. Wala na naiwan. Tiningnan ni Sunday ang folder. Alam niya kung anong laman niya ng petisyon ni Salvador upang angkinin ng mga ari-arian ng mga Villamor bilang lehitimong tagapagmana. Lakuha mo na ba ang gusto mo, attorney? Kalmadong tanong ni Sunday. Mapait na tumawa si Salvador. Tila pinagtatawanan ng sarili. Sumandal siya sa upuan at ipinikit ang mga mata. Wala na ako makukuha, Sunday. Dahil sa ginawa mo, nalaman ng gobyerno ang latang fraud at utang nila. The company is completely bankrupt. Ang ibig sabihin, kung ipagnalaban ko ang karapatan ko bilang Villamor, ang mamanayin ko lang ay ang milyon-milyong utang na iniwan ni Doña Esperanza. Tumingin si Salvador kay Sunday. Ang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan at kabiguan. Ang tagal ko nagplano. Ang tagal ko hinintay na makagante. Pero ngayon, pakiramdam ko, mas talunan pa ako kaysa sa kanila. Dahan-dahang ininom ni Sunday ang kanyang tsaa bago siya sumagot. Hindi mo kailanman mababawi ang mga ninakaw sa iyo sa pamamagitan ng pagiging katulad nila, Salvador. Natahimik ang abogado. Tila bumuon sa kanyang isipan ang mga salitang yon. Ang buong buhay mo, hinabol mo ang apelidong ipinagkait sa iyo. Patuloy ni Sunday. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Pero tingnan mo ang apelidong iyon na yon. Ganyan ba ang gusto mong itawag sa iyo ng mundo? Isang magnanakaw. Isang Villamor. Napatingin si Salvador sa kape na nasa harapan niya. Unti-unting lumambot ang tigas ng kanyang muka. Kinuha ni Sunday ang folder ng petisyon at tinusog ito pabalik kay Salvador. Bawiin mo ang petisyon, Salvador. Huwag mo angkinin ang hindi para sa iyo. Babayaan mo nang ang batas ang umusga sa kanila. Iligtas mo ang sarili mo bago ka patuluyang lamunin ng pot na sumira sa kanila. Hindi umiimik si Salvador sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos, huminga ito ng malalim. Dinukot ito sa kanyang bulsa ang isang pamilyar na itim na flash drive. Inilapag niya ito sa mesa. Itinulak palapit kay Sunday. Ang orihinal na titulo ng lupa ng tatay mo, malinis na. Mahinang sabi ni Salvador. Ang boses ay sa wakas ay may dalang sinseridad. Pinaklear ko sa land registration, wala na itong anumang encumbrances mula sa Villamor. At ang flash drive, nandiyan na huling digital copies ng blueprints ng tatay mo. Tinitigan ni Sunday ang flash drive. Tinanggap niya ito. Salamat, sabi ni Sunday. Kinuha ni Salvador ang kanyang folder ng petisyon at tumayo. Tumingin ito kay Sunday nang may paghanga bago unti-unting umitay sang niting malaya. Wala nang kaso, Sunday. Iuwi ko ng apelido ko bilang isang Reyes. Nang makaalis si Salvador, naiwang mag-isa si Sunday sa mesa. Inabot niya ang flash drive at maigpit itong hinawakan. Ang mga alaala ng kanyang ama ay unti-unti nagbabalik. Hindi na may kasamang sakit, kundi may pag-asa. Bumalik si Sunday sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Pagpasok niya, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi yun nakadagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Ang kwartong ito, kahit maliit at tago sa ingay ng lungsod, ay ang naging saksi ng kanyang muling pagbangon. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Walang ingay. Walang sinumang tumatawag sa kanya upang mag-utos. Walang boses ni Doña Esperanza na nagmamando kung anong oras siya dapat magising kinabukasan. Walang nakakalokong tawanan si Gabriel tuwing pinapamuka nitong wala siyang kwentang asawa. Para sa isang babaeng naging anino sa loob ng 3 taon, ang katahimikan na ito ay tila isang matamis na himig. Lumapit siya sa kanyang lumang maleta na hindi pa rin tuluyang naiayos mula noong unang gabi niya rito. Binuksan niya ito at inilabas ang barong Tagalog ng kanyang ama. Dahan-dahan niya itong pinagpagan, inaalis sa mga huling bakas ng alikabok.
bago ito maingat na itinupi at ipinatong sa ibabaw ng malinis na unan. Inihanda niya ang maliit niyang electric stove. Nagpainit siya ng tubig para sa kape. Nakatayo siya doon, nakikinig sa mainang pag-umol ng kumukulong tubig sa loob ng takuri. Ang simpleng gawain na ito ang pagpapakulo ng tubig nang hindi nagmamadali. Ang amoy ng murang kape na humahalo sa hangin ito ang lasa ng kanyang kalayaan. Pumunta siya sa bintana. Bit-bit ang umuusok na tasa ng kape. Sumandal siya sa hamba at tumanaw sa labas. Ang kalye ay madilim. May ilang asong gala na naglalakan sa kanto. At ang mga poste ng ilaw ay andap-andap. Pero hindi siya natatakot. Hindi na. Sumimsim siya ng kape. Ang init ito ay gumapang pababa sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang sikmura. Nagbibigay ng pamilyar at nakakapanatag na init. Isang patak ng luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata. Bumaybay sa kanyang pisngi at bumagsak sa gilid ng tasa. Pero hindi ito luha ng pighati o kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng kapayapaan na matagal na niyang ninanais na maramdaman. Lapang-iti si Sunday. Isang tunay at tapat ng iti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Naranasan niyang madurong, naranasan niyang tapakan, pero nagawa niyang buuin ulit ang sarili gamit ang sariling mga kamay. Wala na siyang utang na loob na kailangan bayaran sa kahit na sino. Tapos na ang pagiging biktima. Ngayon, siya ay malaya at bukas magsisimula siyang muli. 2 taon ang lumipas matapos ang pagbagsak na imperyo ng mga Villamor. Ang syudad ay nagbago. At ang mga mukha ng dati makapangyarihang pamilya ay unti-unti nang nabaon sa limot, tinakpan ng mga bagong balita at sismis. Nasa loob ng madilim at masikip na selda sa city jail si Doña Esperanza. Ang kanyang dating makinis na balat na inaalagaan ng mamahaling krim ay ngayon ay natutuyo at puno ng mansa. Nakasuot siya ng maluwag na kahel na uniforme ng preso. Nakaupo siya sa sahig na semento. Nakatingin sa kawalan. Habang ang mga kapwa niya, preso na karamihan, ay mula sa mga mahihirap na pamilyang minsan niya ring tinapakan ay walang tigil sa panlilibak sa kanya. Wala na siyang lakas upang sumagot. Wala nang ginto sa kanyang leeg na magpapatahimik sa kanila. Samantala, sa isang eskinita sa tondo, isang lalaking marumi ang damit at nakayapak ang naglalakad habang umiinom mula sa isang bote ng murang alak. Si Gabriel, ang dating tagapagmana ng millions, ay ngayon ay namumuhay sa kalsada, iniiwasan ng mga dati niyang kaibigan at investors. Tumingin siya sa langit, umungol dahil sa kalasingan, bago tuluyang natumba sa tabi ng isang basurahan, nag-iisa sa gitna ng ingay ng lungsod. Sa kabilang banda ng syudad, isang ibang uri ng ingay ang maririnig. Ang matinis na tawanan ng mga bata at ang tunog ng mga yabag na tumatakbo sa sariwang damo ay nagbibigay buhay sa isang malawak na compound. Sa ibabaw ng malaking bakal na gate, nakasulat ang isang simpleng karatula, Emmanuel de la Cruz Orphanage. Sa ilalim nito, nakaukit ang mga salitang, itinayo ang lugar na ito mula sa kabutihang hindi kailanman mababaon ng kasakiman. Nakatayo si Sunday sa balkonahe ng pangunahing gusali. Nakasuot ng simpleng puting bestida. Hinahayaan ng sariwang hangin na dumampi sa kanyang muka. Pinagmamasdan niya ang 12-12 ng bata na naglalaro sa palaruan. Sa di kalayuan, nakita niya si Manang Flor. Nakasuot ng malinis na apron. Nakangiti habang namimigay ng mainit na sopas mula sa isang malaking kaldero. Hindi na nakukuba ang matanda at malaya na itong naglilingkod sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Lumapit ang isang batang babae kay Sunday, humila sa dulo ng kanyang bestida. Ate Sunday, tingnan niyo po ang ginuhit ko. Masayang inangat ng batang isang papel kung saan nakaguhit ang isang bahay na may maraming bintana at mga tao nakangiti. Lumuhod si Sunday at marang hinaplos ang buhok ng bata. Ang ganda, Maria. Balang araw,
Gagawin din nating totoong bahay na yan, ano? Tumango ang bata bago muling tumakbo pabalik sa kanyang mga kalaro. Tumayo si Sunday at muling tumanaw sa kabuuan ng lupain. Dati, ang lupang ito ay pinag-ugatan ng labis na pot, sakit at pagtataksil. Ginamit ito bilang sandata laban sa kanya. Ngunit ngayon, ito ay naging simbolo ng kanyang tagumpay. Wala siyang hawak na milyon-milyong pera at hindi siya naging CEO ng isang malaking kumpanya. Ngunit nakuha niya ang pinakamahalagang kayamanan na pilit tinanakaw sa kanya ng mga Villamor, ang kanyang kapayapaan at ang danggal ng kanyang ama. Pinutol niya ang tanikala ng utang na loob. Napatunayan niya na ang tunay na utang ng isang tao ay sa kanyang sarili ang patuloy na mabuhay ng may dignidad at hindi hayaang tapakan ng sinuman ang kanyang pagkatao. Isang banayad na hangin ang umihip. Nagpalipan sa ilang tuyong dahon. At tilang narinig ni Sunday ang pamilyar na boses ng kanyang ama sa paghihip ng hangin. Pinagmamalaki kita, anak. Ngumiti si Sunday at sa unang pagkakataon, lubos siyang naramdaman na ang kanyang buhay ay tunay ng kanya.